Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Title, ang inyong kasundaluhan kasama ninyo sa tunay na pagbabago tungo sa bagong Pilipinas. Sa gitna ng kaliwat kanang aligasyon ng korupsyon at kaguluhan sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr., mariing ipinahayag ni AFP Sergeant Major FCMS, ano ba yung First Chief Master Sergeant Feliciano Lazo, na ang buong kasundaluhan ay handang tumindig bilang katuwang sa ng pamahalaan sa adhikaing tunay na pagbabago para sa bansa. Sa talumpati na umani ng matinding reaksyon online, sinabi ni Lazo na nananatiling mataas ang profesionalismo at pagkakaisa ng mga sundalo. Sabi ng Chief Master Sergeant, pinakamataas na First Sergeant, Sergeant Major, our soldiers remain highly professional, disciplined, solid, united in purpose, and undivided in service to the nation. Okay. Kasunod nito, tahasan niyang idiniin ang panata ng AP sa konstitusyon at batas. Sabi niya, we affirm our pledge of unwavering allegiance to the flag, to the Constitution, and to the duly constituted authority, and that is you, our Commander-in-Chief, Sir. Grabe. Pinasigla pa lalo ang mensahe ng bigyang diin ni Lazo ang kolektibong direksyon ng AFP. We always have full adherence to the rule of law. We remain apolitical and fully committed to promoting unity among the Filipino people. Pero, ang pinakamatingkad na linya sa talumpati ay siyang nagbigay ng tono sa kabuoang mensahe. Ay ang malinaw na pahayag ng AFP ay hindi lamang tagamasid, kundi kasama mismo sa kinakasang pambansang pagbabago. Sabi niya, our beloved President, Sir, our Commander-in-Chief, ang inyong kasundaluhan ay kasama ninyo para sa tunay na pagbabago tungo sa isang bagong Pilipinas. Okay. So, masarap pakinggan. Kailang ang tanong lang naman, yun ba talaga ang nasa loob ni Chief Master Sergeant Lazo? Or sinulat lang ng speechwriter? Kasi tinawag itong mga sergeant majors, tinawag sa Malacanang dinner, something like that. And to me, it's a wise move sa isang administrasyon na medyo dami ng problema. Napaka-importante po ang mga sergeant majors. Sa mga hindi nakakalam, ang mga sergeant majors, hindi yan rangko, title yan. Ang ranggo niya is Chief Master Sergeant, FCMS. Hindi ko alam yung F. First, Chief, foremost. Ang mga Sergeant Majors, kinakatawan nila ang mga enlisted personnel. Ang mga enlisted personnel, yung private, up to Chief Master Sergeant. Kasi, enlisted personnel tapos officers. So, napaka-importante ang role ng mga Sergeant Majors sa bawat unit sa Armed Forces of the Philippines. Kaya tinawag nila sa Malacanang, parang loyalty check siguro. O ano, maasahan ba namin kayo? Yes, Mr. President. Ito lang borrowing the words of General Pukis nung nag-dialogue daw sila with General Browner. Sabi daw ni General Browner, hindi kami manhid, hindi kami pipi, hindi kami bingi pagdating sa nangyayari sa gobyerno, lalo na sa korupsyon. And I agree,
nakikita ng mga sundalo ang nangyayari. Kasi may mga pamilya yan, may mga ano, ito lang I think 2 weeks ago, may nakausap akong active na colonel. Pinahayag niya ang kanyang, between us lang hindi sa publiko. Pinahayag niya ang mga paniniwala niya sa nangyayaring korupsyon. Hindi mo na maikakaila ang korupsyon sa bansa. Sa Pulse Asia Survey, noong September, 97% ng Pilipinos kumbinsido sa napakatalamak na korupsyon sa administrasyong ito. Kasama na itong mga sundalo natin. Noong midterm election, noong Mayo, yung boto ng ating mga sundalo at kapulisan, yan po ang pruweba na hindi sila satisfied sa gobyernong ito. Kaya lang, wala silang magawa. Dahil nga, yung kudita o mga withdrawal of support, wala na yon. Wala tayong aasahan. But, deep inside ng mga men and women in uniform na ito, hindi sila bulag, pipi at bingi. Alam nila ano ang nangyayari. Kasi, halos lahat na pinutuhan ng mga men and women in uniform ay galing sa kabilang grupo. Sa alyansa ng Pangulo, yung ini-endorse niya, si Lacson lang ang pinakamatas, number 15. So yung top 12, halos lahat galing sa PDP ni Tatay Digong natin, plus mga retired officers, sina Colonel Kerubin, Senator Honasan, sino pa, si Colonel Busita. Yun yung mga nanalo. Anong ibig sabihin yun? Sampal sa mukha yun ng administrasyong ito. Kasi that's the only legal means na ang mga men and women in uniform maipahayag nila ang pagkadisgusto nila sa gobyernong ito. Yung pagboto nila. So, again, maalala ko, post ni General Romeo Poques, retired. Sabi niya, ako ay isang piloto. Sasakay ba kayo sa aking eroplano kung alam nyo ako, piloto ninyo, ay lulong sa alak at pulburon? So, hindi nyo na maluloko ang taong bayan ngayon. Alam nila ang nangyayari sa gobyernong ito. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki, tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin niyo ang video na ito. Karon mo na ni ang mataga yero si ate. So mo na nilang balay. So luigid kay sila. So, mo lang nang ilang balay. So, muna mong gitagaan og yero si ate. O, mo niyang ilang kahimtang dari sulod. So, ginapuyan pa ni. So, tanawa ang abuhan guys, So, makita nimo nga luigid kay sila ang ilang kahimtang. Walang nang ilang abuhan. O karon unsay imong masulti te nga natagaan kag yero nga suot ang inyong abuhan luoy kayo mo. Nagpasalamat gid ko sa Ginoo nga natagaan mig yero nga maatopan na gid ni among kuan inyong abuhan. O so pila na ni katuig day te? 6 years naman. So 6 years na so ginapuy-an pagyod. So makita gid nimo. O so na kay anak te? Na ako'y anak tulo ka buok. Pila imong edad? 25. So 25. Asa day mong mana te? Naa sa Cagayan man. So nagtrabaho siya. So unsa na lang gid ka ang inyong pangunabuhian karon? Gauma man gyapon ni. So panguma lang.
So si ate, mag-uuma lang sila. So tungod sa ilang kaliso, dili sila paka-afford sa yero. So natagaan man si ate, so makahimo na gyud siya og abuhan. Daghan gyud salamat sa Ginoo ug sa nagatan-aw ug sa nagatabang. O sige ate, salamat pod. Salamat.